Una-una, ang number one na diwa ng Kapaskuhan ay ang pag-ibig. Pangalawa, ang pagbibigay. Pangatlo, ang biyaya ng Diyos. Hello. Kanya po tayo, sa tuwing tayo ay sasamba, nagbibigay po tayo. Gumawa po ng halimbawa ang Diyos. Ano? Sa lumang tipan, inutos ng Panginoon na ibigay yung ikasampung bahagi ng bawat kinikita natin. Masakit po para sa pero yun po yung katotohanan ng salita ng Diyos. Pero sabi po, gagawin po natin ito ng may pag-ibig. Hello. Hindi mo magagawang magbigay kung wala kang pag-ibig sa Diyos. Amen po ba? Hindi mo magagawang magbigay pag wala kang pag-ibig sa Diyos. Kasi pag wala kang pag-ibig sa Diyos, ang titingnan mo yung pangangailangan mo. Maging ang Panginoong Jesus, dahil sa pag-ibig, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Amen po ba? Isang magandang halimbawa po ito. Ibinigay niya yung kanyang bugtong sa isang anak. Sino po yung isang anak, sa isang anak na yun? Si Jesus Christ. Na yung po yung ipinagdiriwang natin every month of December. Na bagamat hindi po ito yung tamang, yung eksakto na kapanganakan niya, ipinagdiriwang po natin, inaalaala po natin yung ibinigay ng Diyos. Na ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak na si Jesus para sa ating kaligtasan. Para sa ating kaligtasan. So, ganun din po tayo. Kailangan po tayo ay magbibigay para sa gawain ng Panginoon. Ibibigay po natin yung ikasampung bahagi na ito po ay tungkulin natin bilang isang Kristiyano. Amen po ba? Bilang Pilipino, tayo po ay nagbabayad ng buwis. May mga taxes po tayong binabayaran. Di ba? At sa tuwing bibili po tayo bilang Pilipino, included na po yung tax doon sa bibili natin. Amen po ba? Ganyan din po, bilang Kristiyano, tungkulin po natin ibigay yung para sa Panginoon. At gagawin po natin ito ng may pag-ibig. Hindi po natin magagawa ito kung wala po tayong pag-ibig sa Diyos. Sino po yung nagmamahal sa Diyos? Pakitaas po ang kamay. Amen. Naniniwala po ako. At kalakip po nito, kapag ginawa po natin ito, ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Bakit? Kagaya po nung kanyang ipinangako doon sa Malakay, na kapag dinala po natin yung ikasampung bahagi doon sa templo, ang sabi niya doon sa Malakay, hindi niya padadalhan ng salot ang ating mga lupain. Ito po ay nangangahulugan doon sa ating mga source of income. Ano po yung mga resources po natin? Ibibless po ng Panginoon yan. Ang Diyos po ay kaya po tayong pasaganain. Kaya po tayong pasaganain kung susundin po natin ang kanyang kalooban. Sabi nga po doon sa Mateo 6:33, hanapin natin ang Diyos, una sa lahat, at ang kanyang katuwiran. Seek first God's kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Idadagdag na lang po yun yung sa mga pangangailangan natin. Kailangan lang po gawin natin yung kanyang kalooban. Amen po ba?
Gawin po natin ito. At sabi nga po sa Malakay, subukan yung gawin ito kung hindi kubuksan ang durungawan. Bakit hindi pinto? Bakit hindi pinto? Bakit durungawan? Kung hindi kubuksan ang durungawan sa langit at ibuhos sa inyo masaganang pagpapala, bakit po tingnan po niyo ang bahay, alin po ang marami, pinto o bintana? Di ba yung bintana napakarami sa bahay? So yun po yung magandang pangako ng Diyos sa atin. Ang Diyos po ay nagbigay, ibinigay po niya yung tungkulin natin bilang Kristiyano, at pag nagawa po natin yun, alam ng Diyos yan, alam ng Diyos yung puso natin. Amen? Alam ng Diyos yung puso natin. Kanya po masaya po tayo magbibigay ngayong hapon, hawakan po natin yung ating mga kaloob.